Noong Disyembre 1, inangkin ng Rusya, nagganap na nilang nasakop ang lungsod ng Pokrovsk. Lantad iyong kasinungalingan na ginawa para maglikha ng maling kwento bago ang usapang pangkapayapaan sa United States. Isang linggo na ang lumipas mula noon. Tuloy pa rin ang labanan sa Pokrovsk. Matindi ring ipinagtanggol ng Ukraine ang lungsod, tulad ng sa ibang paglusob ni Vladimir Putin sa Donetsk. At mas marami pang tagumpay ang nararanasan ng Ukraine kaysa sa gustong ipaalam ng Russia sa inyo. Habang akala ni Putin at ang mga kasabwat niya na bumagsak na ang Pokrovsk, ginawang impyerno ng Ukraine ang lungsod. Sunod-sunod na nauubos ang mga pagsalakay ng Russia habang nabibitag sila sa mga kanal ng kamatayan. Sa Pokrovsk, nakita natin ang larawan ng tunay na nangyayari sa loob at paligid nito noong Disyembre 10. Iniulat ng Euromaidan Press na sinubukan ng Russia ang mekanisadong pag-atake sa mga tagapagtanggol ng Pokrovsk, Ukraine, noong araw na yon. Malinaw na naniniwala ang Russia na may kalamangan sila bukod sa pagpapadala ng mga armored sasakyan na karaniwan sa ganitong pagsalakay. Ang masamang panahon sa Pokrovsk ay nagbigay ng kaunting proteksyon sa mga sasakyan mula sa mga gumagalang first-person view or first-person view drone ng Ukraine. Nilimitahan ng mahamog at basang kondisyon ang kakayahan ng mga drone ng Ukraine na makakita at nagdulot ng maputik na kalagayan na lalong nagpahirap sa labanan sa lupa. Iniisip ng Russia na perpekto ang mga kondisyon para sa biglaang pag-atake. At maaring tama sila. Pinatunayan ng Ukraine na mali ang Russia sa isang dramatikong paraan sa isang post sa Telegram. Ipinaliwanag ng ika-7 Rapid Response Corps ng Ukrainian Air Assault Forces na tumulong sa pagpigil sa pag-atake ng Russia noong Disyembre 10 ang mga sumunod na pangyayari. Sa pag-atake, gumamit ang mga Ruso ng armored na sasakyan at motorsiklo. Tinangkang makalusot ng mga hanay mula timog patungong hilaga ng lungsod. Ayon sa ika-7 Corps, hindi na ikinagulat ng ika-7 Corps ang pag-atake ng Russia dahil alam na nila ito at may backup na silang handa. Yun ang tumulong para mapigilan nila ang mga puwersa ng Russia sa kanilang pag-usad. Ang ika-68 na hiwa-hiwalay na Jaeger Brigade na ipinangalan kay Alexei Dobush ang sumira sa unang unit ng mga Russian. Sumunod, nagsimula ng manira ng kagamitan at tauhan ng kalaban ang ibang unit, kabilang ang artilyerya. Nagkawatak-watak ang mekanisadong pag-atake ng Russia bago pa makasama sa mga tagapagtanggol ng Pokrovsk, Ukraine. Ayon sa 7 Corps, ang natitira na lang gawin ng mga tagapagtanggol ay wasakin ang mga natirang tauhan at kagamitan ng kalaban matapos ang unang kontra-atake. Nagulat ang Euromaidan Press ng dagdag detalye sa tagumpay ng Ukraine laban sa mekanisadong atake ng Russia. At binanggit na agad pinabulaanan ng Ukraine ang teorya ng Russia na ang masamang panahon ay hadlang sa pag-atake. Habang papalapit ang unang armored vehicle ng Russia, nagpalipad ang mga operator mula sa Jaeger Brigade ng isang first-person view drone na siyang sumira dito sa mismong kinatatayuan nito. Pagbagsak ng unang armor ng Russia, nagputok ang natitirang puwersa ng Ukraine gamit ang iba't ibang sandata at artilyeriya laban sa sumugod na Russia. Hindi rin nagtagal sa Russia ang anumang teritoryong nakuha nila dahil winasak ang buong pag-atake. Iniulat ng Ukrinform ang mga nagawa ng Ukraine noong Disyembre 10. Ibinahagi nito ang mga pahayag ng tagapagsalita ng Ukrainian National Guard, Ruslan Muzychok, na nagsabing maulap ang lagay ng panahon ngayon, lalo na tuwing umaga at madalas sa maghapon. Ayon dito, nakita natin na sinubukan ng kalaban na gumamit ng mga armored vehicle para sa isang hindi inaasahang pag-atake sa Pokrovsk. Ang pagkakatukoy at pagkawasak sa kanila sa ganitong panahon ay malaking karangalan para sa depensa. Pinabulaanan ni Muzychok ang pananaw ng Russia na bumagsak na ang Pokrovsk at iginiit na patuloy ang opensiba ng mga puwersang Ukrainian sa 15 pamayanan sa paligid nito. Habang ipinagtatanggol ang lungsod, muling nagsikap ang Russia ngunit nabigo sila. Noong Disyembre 10, nagkaroon ng 234 sagupaan sa Russia at Ukraine. 49 dito ay sa sektor ng Pokrovsk. Hindi man tiyak kung ilang sagupaan ang napanalunan ng Ukraine laban sa Russia, alam nating bigong tagumpay ang malaking pag-atake sa Pokrovsk at nananatiling matatag ang Pokrovsk sa kabila ng pahayag ng Russia. Pero ang mekanisadong pag-atake sa Pokrovsk ay isa lang sa mga insidente. Balita mula Pokrovsk ay nagpapakitang hindi lang minsan nangyari ang pagkawasak ng puwersa ng Russia
Noong Disyembre 10, bahagi ito ng isang pattern ng kamatayan na nangyayari sa buong Pokrovsk, habang binago ng Ukraine ang maraming bahagi ng lungsod at mga kalapit na rehiyon bilang mga nakakatakot na kill zone. Mabilis na nilalamon at ibinabalik ang mga puwersa ni Putin. Kasimbilis ng kanilang pag-oorganisa ng atake. Ayon sa Euromaidan Press, sunod-sunod na opensiba ng Russia sa Pokrovsk ay nabigo sa depensa ng Ukraine na nagdulot ng pagdami ng bangkay sa mga anti-tank na hukay. Nauwi ang labanan sa matinding pagkakatigil, libo-libong sundalo ng Russia ang ipinadala para pigilan ang Ukrainians na makuha pa ang mas maraming teritoryo. Ayon sa ulat, sunod-sunod na alon ang nagbago sa labanan bilang isang sona ng kamatayan, kung saan ang mga Ruso ay naglalakad sa ibabaw ng sarili nilang mga bangkay para lamang umabante ng 1 metro. Ayon sa ulat, nagsimula ang mga problema ng Russia nang subukan nitong basagin ang depensa ng Ukraine sa direksyon ng Dobropilya, ilang milya hilaga ng Pokrovsk. Muntik nang magtagumpay ang paglusob ng Russia pa Dobropilya noong unang bahagi ng Nobyembre. Sinabi ni David Axe ng Trench Art na matatapos na ang labanan sa Pokrovsk at ang pagtatangkang pigilan ng Ukraine ang umbok ng Dobropilya. Ayon kay Axe, kulang ang puwersa ng Ukraine dahil naipit ang kanilang reserba sa Dobropilya kaya hindi matulungan ang mga kasama sa Pokrovsk. Noon, lahat ng palatandaan ay pabor kay Axe. Hindi nagdulot ng tagumpay sa Russia ang Dobropilya salient at patuloy lumalaban ang mga tagapagtanggol ng Pokrovsk kahit 1 buwan matapos ang komento ni Axe. Ayon sa Euromaidan Press, tumigil na ang Russia sa pagsugod papuntang Dobropilya at ngayon ay nakatuon na lang sa pagpapanatili ng hilagang linya. Nilikha nila ito gaano man kamahal at ang halaga ay katulad ng gastos ng Russia mula simula ng pananakop ni Putin, mga bangkay. Araw-araw, nagpadadala ang command ng Russia ng daan-daang sundalo para pigilan ang Ukraine na mabawi ang teritoryo, habang tuloy-tuloy na nilalabanan ito ng mga Ukrainian. Ayon sa Euromaidan Press, layunin ng Russia na lamangan ang depensa ng Ukraine malapit sa Dobropilya at Pokrovsk gamit ang dami ng tao. Kung magagawa nila iyon, naniniwala ang Russia na muli nilang maitatatag ang Dobropilya salient. Parang sigurado na iyon 1 buwan na ang nakalipas. Nagbubukas ito ng posibilidad na mapaligiran ang Pokrovsk, Ukraine, na matatag na nagtatanggol. Pinadala ni Putin ang maraming sundalo sa Pokrovsk para mapanatili ang depensa ng kanyang puwersa sa mga lungsod ng hindi napapalibutan. Ibig sabihin, kailangan pang magsakripisyo ni Putin ng higit para sa kampanya sa Pokrovsk. Kahit marami na siyang nailaan, napakakahanga ng kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang Pokrovsk. Iniulat ng The Independent na naniniwala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagpadala ang Russia ng 170,000 sundalo sa Pokrovsk. Malaking bahagi ng 70,000 sundalong Russian sa Ukraine. Maraming sundalo ng Russia ang naglalagay sa Ukraine sa panganib sa paligid ng Pokrovsk, kung saan 8 sa 1 ang lamang ng Russia sa ilang bahagi ng harapan. Gayunpaman, nalalampasan pa rin ito ng Ukraine. Nalaman ni Putin na hindi garantiya ng tagumpay ang dami ng sundalo at hindi rin ang bilis na inaasahan ng leader ng Russia. Napag-usapan na natin ang kabiguan ng mekanisadong pag-atake ng Russia noong Disyembre 10 sa Pokrovsk. Ayon sa Euromaidan Press, ipinapakita ng drone footage mula Volodymyrivka ang isa pang aspeto ng kabiguan ng Russia sakupin ang Pokrovsk. Inanunsyo ng Russia ang pagkubkob sa baryong iyon noong Agosto. Bagaman malinaw na ang Volodymyrivka ay malayo pa sa pagiging ligtas, gaya ng kinakailangan ni Putin, para magamit ito bilang bahagi ng mga pag-atake ng Russia sa kalapit na Pokrovsk. Nakunan ng drone ng Euromaidan Press ang video ng 2 sundalong Ruso na sumusubok umabante sa wasak na mga gusali sa isang baryo. Dapat sana ay nagbabantay sila. Sinusundan ng drone ang mga sundalo habang umaakyat sila sa mga tumpok ng ladrilyo at kahoy. Hindi alam ng mga sundalo na papunta sila sa pananambang ng isang nag-iisang Ukrainian paratrooper sa gitna ng guho. Kapag malapit na ang mga sundalo ng Russia, inilantad niya ang sarili at nagpaputok, kahit na nagawa ng mga sundalong Ruso na magtakbuhan at maghanap ng masisilungan. Hinabol ng paratrooper ang kalaban sa gitna ng mga guho sa likod ng pader. Habang sinusunod niya ang mga tagubilin mula sa drone reconnaissance team ng Ukraine, nagawa niyang maunahan ang mga sundalong Ruso sa loob lamang ng ilang segundo. Napatumba ang isang sundalo. Kasunod ang isa pa na ayon sa Euromaidan Press ay commander ng assault group sa baryo. Ang mga ganitong eksena ay nangyayari ng 2 dosenang beses bawat araw. Mabilis at nakamamatay ang mga lokal na engkwentro
kung saan kahit kaunti ang mga Ukrainyano, nagkakaisa silang gumamit ng drone para pigilan ang mga sumasalakay na Ruso bago pa maging banta. Ayon sa Euromaidan Press, iyan ang perpektong buod ng digmaan sa Ukraine. Sinusubukan ng Rusya sirain ang depensa ng Ukraine gamit ang lakas at dahas. Ang Ukraine, na mas mahusay sa taktika at mas eksakto sa dalawa, ay tumutugon gamit ang mas kontroladong mga pag-atake na nagbubunga ng mas magagandang resulta. Patuloy na napupuno ang gilingan ng laman na nilikha ni Putin dahil sa magkaibang estratehiya. Sa Pokrovsk, Ukraine, posibleng 8 laban sa 1 ang kalaban sa ilang lugar. Pero dahil sa dami ng casualty sa Russia, halos nawawalan ng saysay ang numerical na kalamangan nila. Gayunpaman, si Putin at ang kanyang mga komandante ay hindi makaisip ng anumang bagong ideya. Ayon sa Euromaidan Press, para sa mga Ruso, ang paglusob sa Pokrovsk ay naging martsa sa mga tinatawag ng sundalo na kanal ng kamatayan. Ayon pa rito, ipinakita ng drone footage ng Birds of Magyar, elite drone unit ng Ukraine, ang laki ng pagkalugi ng Russia sa kanilang mga pag-atake sa lungsod na sinasabing nasakop na ni Putin. Isang video ang nagpapakita ng 200 square meter o 2,000 at 150 square foot na bahagi ng Pokrovsk malapit sa anti-tank na kanal. Sa maliit na parte ng lupa, mahigit 30 bangkay ng sundalong Ruso ang nandoon. Sa ibang bahagi ng lungsod, napakalaki ng mga pagkalugi ng Russia na hanggang 20 bangkay ang makikita na nakahandusay sa mga lugar na kasing liit ng 10 square meters o 107 square feet. Naipit sa walang katapusang siklo ang mga sundalo ng Russia sa sektor ng Pokrovsk. Hindi napipigilan ng kill zone ng Ukraine ang mga commander ni Putin na utusang umatake ang kanilang sundalo. Madalas, pumapasok ang maliit na unit ng sundalong Russia sa kill zone na binabantayan ng first-person view drone at nadudurog sila roon. Hindi iniisip ng Ukraine na tapos na ang trabaho pagkatapos ng isang labanan. Binabantayan pa rin ng reconnaissance team ang parehong kill zone dahil alam nilang hindi natututo ang Russia. Hindi maiiwasan, may unit na naman na napapadpad sa parehong kill zone at nauulit ang madugong eksena. Nagulat ang Euromaidan Press ng video na nagpapakita ng siklong ito habang nagaganap. Sa huli, puno ng bangkay, sirang motorsiklo, at nasusunog na labi ang kanal. Tuloy ang pagsisikap ng mga Ruso. Sa isang video, isang sugatang Ruso ang gumagapang sa mga patay para makatakas. Habang lumalapit ang Ukrainian first-person view drone, naghahanap ng gamit ang sugatang Ruso at nakikipag-usap sa isa pang nasugatang sundalo. Mas malalim sa trintsera, umatake ang drone at itinapon siya sa kumpol ng mga bangkay. Walang awa ang Ukraine sa mga umaatake ng Russia sa Pokrovsk. Hindi nila ito kaya. Hangad ng Ukraine na magdulot ng malaking pinsala sa Russia habang pinipigilan ang lungsod. Habang dumarami ang bangkay, napipilitang magmarcha ang mga sundalong Ruso sa gitna at ibabaw ng mga ito. Nakakakilabot ang tanawing iyon at kaya nitong magpababa ng moral kahit sa veteranong sundalo. Alam nilang hindi sila pwedeng tumigil. Kaya patuloy na nagmamarcha ang mga sundalong Ruso, umaasang hindi sila matutunto ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, minsan ang magkakasunod na bugso ng tao ay nakakapag-usad, pero hindi nagtatagal at binabaliktad agad ng mga first-person view at bomber drone ang mga nakuha ng mga Ruso. Nadaragdagan pa ang mga bangkay sa patuloy na lumalaking bunton sa Pokrovsk. Ganito talaga ang hitsura ng pagkakabihag sa Pokrovsk sa proseso. Ipinagdiriwang ni Putin ang tagumpay kahit patuloy pang lumalaban ang kanyang daan-daang sundalo sa lungsod. Kahit alam niya ang totoong nangyayari sa Pokrovsk, maaaring iniisip ni Putin na bawat Rusong sundalong namamatay ay nagdadala sa kanya ng kaunting pag-usad sa lungsod. Ngunit mukhang hindi rin ito nangyayari. Kamakailan, nagbabago na ang depensa ng Ukraine sa Pokrovsk. Mayroon pa rin itong mga kill zone at napipigilan pa rin ang mga pag-atake ng mga Ruso gaya ng nakita natin noong Disyembre 10. Sa loob ng Pokrovsk, binabago na ng Ukraine ang sitwasyon. Ang dating siguradong pagbagsak ng Pokrovsk ay ngayon ay mukhang malabo. Ang mga puwersa ng Ukraine ay sumusulong sa mga lugar na dati ay tila imposibleng mapasok. Noong Disyembre 11, iniulat ng United 24 Media na ipinakita ng Ukraine ang isang bagay na ayaw ipakita ni Putin. Ang pag-atake, itinaas ng mga tropa ng Skalia Regiment ng Ukraine ang kanilang watawat sa gitna ng Pokrovsk. Agad nitong winasak ang natitirang kredibilidad sa mga pahayag ni Putin na napasakamay na ng Russia
ang Pokrovsk. Inilathala ng Ikapito Corps ng Ukrainian Air Assault Forces ang video ng insidente at iniulat ang pagkawasak ng mekanisadong pag-atake ng Russia. Kasama ng caption, itinaas ng stormtrooper ng Skalia Regiment ang bandila ng Ukraine sa gitna ng Pokrovsk. Taliwas sa kasinungalingan ng Kremlin tungkol sa pagkakakuha ng lungsod. Patuloy na lumalaban ang Ukraine at hindi isusuko ang kanilang teritoryo sa mananakop. Ang mga propagandista ni Putin ay parang binaril at wala silang magawang reaksyon. Isang video lang ang kailangan. Itinanggi ng Ukraine ang mga balitang bumagsak na ang Pokrovsk. Patuloy na lumalaban ang mga sundalo at nabawi nila ang sentro ng lungsod mula sa Russia. Pwede lang mangyari iyon kung umatake ang Ukraine sa mga puwersang Ruso na nagtatanggol sa teritoryong inaangkin nila. Hindi na nagtatanggol ang Ukraine sa Pokrovsk. Nakakakuha na ito ng tagumpay. Hindi pa natin alam kung gaano ito magtatagal. Ngayon, mayroong madugong pagkakatigilan sa lungsod kung saan inuubos ng Russia ang mga tropang inilaan ni Putin para sakupin ang Pokrovsk. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, dadami ang namamatay na sundalong Ruso at lalong hihina ang mga opensiba ng Russia sa Pokrovsk at paligid nito. Para sa Ukraine, bawat bigong pag-atake ng Russia ay pumipilit sa mga commander na bawasan ang sundalo sa mga rehiyong okupado sa Pokrovsk. Dahil dito, humihina rin ang mga okupadong lugar at ang lakas ng pag-atake ng Russia. Dito nagkakatsansa ang Ukraine. Ang mga kill zone at hukay ng kamatayan na ginawa nila ay pwedeng magpabilis ng pagkatalo ng Russia. Kaya posibleng mabawi pa ng Ukraine ang sentro ng lungsod na sinasabing nasakop ng Russia. Para sa Russia, walang plan B si Putin. Ang kampanya niya sa Pokrovsk pumapalpak na, kaya't nagpadala lang siya ng mas maraming sundalo. Ang kampanyang ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa Russia, ayon sa Moscow Times, at pamahalaan ng United Kingdom. Binibigyang diin ng una ang matitinding estadistika na nagpapakita ng tagumpay ng Ukraine sa paggawa ng Pokrovsk bilang impyerno para sa mga puwersang mananakop ng Russia. Ayon sa Russian Telegram channel na Shot, mahigit 6,500 sundalo ang nawala sa Ukraine sa Pokrovsk hanggang Nobyembre. Hindi sinabi ng Shot kung saan galing ang impormasyon. Ang channel ay isang Russian military blog, kaya may interest ito na palabasing masama ang kalagayan ng Ukraine sa Pokrovsk. Kung ang Telegram channel ay nag-claim lang ng 6,000 at 500 namatay sa Ukraine, lalong napatunayan nitong bigo ang estratehiya ni Putin sa Pokrovsk. Bakit? Noong Oktubre, ayon sa Moscow Times, 25,000 sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine. Karamihan ay kasali sa mga pag-atake sa Pokrovsk. Inanunsyo ng United Kingdom government ang mga numerong ito sa talumpati ni Neil Holland ng Foreign, Commonwealth and Development Office. Mahigit isang taon bago umusad ng 15 kilometro ang Russia papuntang Pokrovsk na nagdulot ng halos 10,000 patay o sugatan ayon kay Holland noong Nobyembre 12. Sinabi namin kanina na mas marami ang bilang ng Russia kaysa Ukraine ng 8 sa rehiyon ng Pokrovsk. Hindi na mahalaga ang bilang na iyon kung nakakapatay ang Ukraine ng higit 10 sundalong Ruso sa bawat isa nila. Gayunpaman, ang dami pa rin ang tanging estratehiya ni Putin, gaya ng sinabi ng Euromaidan Press, sa kabuuan. Ang estratehiya ng Russia dito ay damihan sa pagpapatuloy ng human conveyor belt. Ang madilim na aritmetikang ito ang dahilan kaya hindi gumagalaw ang linya. Pero dahil umaabot sa hindi pa nakikitang antas ang bilang ng mga nasasawi sa bahaging ito ng front, ang tanong ay kung kakayanin ba ng Russia na panatilihin ito ng matagal. Yan nga ang tanong. Maaaring makuha pa ni Putin ang Pokrovsk, ngunit tila mas nagiging malamang na kailangan niyang maghintay hanggang 2026 para magawa ito. Pero kung bumagsak ang lungsod na iyon, at malaking kung pa rin iyon, posibleng naubos na niya ang puwersa ng Russia sa pagkuha ng Pokrovsk, kaya mabibigo ang susunod na paglusob sa Donetsk. Hindi pa rin nakuha ng Russia ang Pokrovsk dahil sa mahusay na taktika ng Ukraine at maraming sundalo nito ang namamatay. Kung magtagumpay ang pagod na puwersa ng Russia, mas marami pang kamatayan ang sasalubong sa kanila sa natitirang bahagi ng Donetsk Fortress Belt. Naintindihan na ito ng maraming sundalo ng Russia. At hindi sila natuwa. Maraming sundalo sa militar ng Russia ang nagpapanggap na sugatan o hayagang sumusuway sa utos para hindi maipadala sa Pokrovsk. Kilalanin ang mga tao ni Putin, mga suliranin, at ang pangunahing isyong sumisira sa Russia sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang mga update tungkol sa mga nangyayari sa direksyon ng Pokrovsk. At salamat sa panonood.